I'm sorry, ma'am. Gusto ko man po makatulong pero hindi rin po talaga kaya eh. Kailangan niyo po talaga ng mas magaling na doktor. Isa pa, baka po may mga relatives kayo na pwede niyo pong mahingi ng tulong. Pero kapag po hindi talaga naisagawang operasyon ng mas maagang panahon ay 1 taon na lang po talagang maaari niyong itigal dito. Or baka mas maikli pa sa 1 taon. Hindi ko po kayo tinatakot pero ayun po ang totoo. Mahabang litanya ng doktor kay Daisy. Hindi naman maiwasang maluhan ang ginang, gayong hindi talaga nito alam kung saan kukuha ng malaking halaga ng pera para sa pagpapagamot. Hindi na po ba kaya ito ng gamot na iniinom? Yung mga reseta po, Dok, baka naman po kaya pa. Hindi pa po ako pwedeng mamatay. May anak ho ako. Pagpapakaawa pa ni Daisy. Dismayado namang umiling ang doktor. Wala na po tayong magagawa. Hindi ko rin naman po hawak ang buhay ng mga pasyente ko na kagaya nyo. May malalang sakit si Daisy. Ilang beses na rin siyang nagpabalik-balik sa ospital at napakaraming gamot na rin ang iniinom niya. Ngunit labis siyang nanlumo nang marinig ang sinabi ng doktor. Naawa siya sa anak nito kung sakali na mawala na siya. Maliit pa lamang ito at alam ni Daisy na hindi pa nito kaya ang sarili. Sige na, Ma'am Rosel, baka naman pwede ikaw na munang mag-alaga sa anak ko. Hindi naman siya mahirap alagaan, mabait yun at masunurin. Pagmamakaawa ni Daisy na itinuturing nitong kaibigan. Balak sana ni Daisy na siguraduhing maayos ang magiging kalagayan ng anak nito. Naku Daisy, wala naman akong mapapala sa pagiging mabait at masunurin ng anak mo eh. Kung papayag man ako na alagaan yan, magkano naman ang ibibigay mo sa akin? Tanong ni Rosel at pinag-cruise pa ang braso. Lumambot naman ang ekspresyon ni Daisy. Hindi niya inaakala na gano'n ang magiging sagot ng inaakala niyang kaibigan. Mag-aabot ako ng pera kahit papano. Makakaasa ka, Rosel. At saka isa pa, hindi ka mamomroblema sa pagkain ng anak ko. Dahil ako ang sasagot lahat ng yun. Ay sus, mag-aabot. Naku Daisy, hindi mo ko madadala sa mga ganyang salita ng pangako mo. Alam ko namang wala kang may bibigay. Isa pa, kaya ka siguro naghahanap ng mag-aalaga sa anak mo dahil gusto mo lang magpasarap sa buhay. Bakit hindi mo hanapin ang ama ng batang yun? At sa kanya mo ipaalaga? Sige na, marami pa akong gagawin. Hindi ko maalagaan ang anak mo. Masungit na saad muli ni Rosel at mabilis na pinagsaraduhan ng pinto si Daisy. Bagsak ang balikat nito na umalis sa tapat ng bahay ni Rosel. Kinabukasan ay maagang gumising si Daisy at nagbabaka sakali na mayroong mabuting tao ang tatanggap sa anak nito. Sinubukan din ni Daisy na maghanap ng trabaho. Umalis na ito sa dati nitong trabaho dahil hindi na iyon kaya ng katawan niya ngunit ngayon ay nagbabaka sakali ulit siya. Oh, ano Daisy? Minahanap ka na bang mag-aalaga dyan sa anak mo? Malakas na tanong ni Rosel nang makita si Daisy. Pati ang iba nilang kapitbahay ay napatingin na rin. Napatingin din si Daisy sa anak nito at kagad tinakpan ng tenga upang hindi marinig ang sasabihin ng mga iyon. Habang nagtataka namang napatingin ang anak nito sa kanya. Ah, sa mukha mong yan? Ay siguradong wala pa. Aba, akalain niyo ba naman lumapit sa akin kahapon at nagmakaawa na baka raw pwede ko raw alagaan ng anak niya? Noong tinanong ko kung anong makukuha ko, sagutin ba naman ako na mabait daw at masunurin ng kanya anak? Tsaka isa pa, magbibigay daw siya ng pagkain ito. Pagbibida ni Rosel sa mga taong nandoon. Ang iba namang tao ay napatawa at muling tumingin kay Daisy. Nako Daisy, wala ka talagang mahanap kung ganun. Sa panahon ngayon ay mahirap ang walang pera na kapalit. Alam mo naman ang mga tao ngayon, sa hirap na din ng buhay. Nag-anak-anak ka tapos gusto mong ipasama ang responsibilidad sa ibang tao. Sagot naman ni Ninita. Dahilan para sumang-ayon ng ibang naroon. Nagpatuloy na lamang sa paglalakad si Daisy at kunwari hindi narinig ang mga sinabi nila Daisy at Ninita. Mabigat sa dibdib niya ang masabihan ng ganoong salita ngunit wala naman siyang magagawa dahil may mga tao talagang mali kung mag-isip. So, nakita ko naman lahat. Kaya okay naman mga papeles mo na dinala mo. So nakita ko naman lahat ng mga papeles na dinala mo. Wala ka rin naman kaso at nakikita ko rin sa mukha mo na mukha ka mabait. Isa pa, si Richard mismo nagsabi na ikaw nga raw ang sinasabi niya. Tinatanong ko siya kung saan kanya nakilala pero sabi niya you just met each other sa coffee shop. Since maayos naman ang lahat, pwede ka naman magsimula na kahit ngayon na or bukas. Yung sahod ay kada 15 days. Saad ng lalaki may-ari ng bahay na pinag-aaplayan ni Daisy.
Ang doktor na nakausap niya noon ang nagsabi sa kanya na ang lalaki raw na kausap ni Daisy ay naghahanap ng pwedeng palaging maglinis ng bahay. Kung kaya't hindi na siya nagdalawang isip upang tanggapin ang oportunidad na iyon. Marami pong salamat. Asahan niyo po na pagbubutihin ko ang trabaho ko. Tsaka mga pala sir, may sasabihin din po sana ako. May anak po kasi ako. Ito po, si Warren. Wala pong mag-aalaga sa kanya. Pwede po bang isama ko po siya rito? Promise po, hindi po yan makakaabala. Mabait pong bata to. Oh yeah, of course. Pwede naman. Para may kasama ka rin dito. Sa umaga kasi wala ako. At palagi akong nasa trabaho. Kaya hindi ko na rin masikaso ang paglilinis dito. By the way, you can call me Sir Kaigen. Ngiting saad ng lalaki. Kaya napangiti rin si Daisy at agad na tumango. Magpapaalam na sana si Daisy nang magsalita muli ang amo nito. Tsaka isa pa pala. Before ko makakalimutan, pwedeng dito na rin kayo matulog kung gusto nyo. Kuhanin nyo na lang ang mga gamit nyo sa inyo. Base kasi rito sa nakalagay na address mo ay taga-kabilang bayan pa pala kayo. Hindi ba medyo hassle kapag uwi kayo kada hapon? Dati kasi may mga naging kasambahay rin ako na at umuwi siya sa kanila. Kada tapos na niya ng mga gawain dito. Tapos pumupunta siya ulit dito bago ako umalis para pumasok sa trabaho. Ako nahihirapan sa kanya eh. Opo, taga-kabilang bayan pa nga po kami. Sige po Sir Kaigen, maraming salamat po. Ngayon po ay makakaasa po kayo na aayusin kong mga gawain dito. Paliwanag na ani Daisy. Tumango naman ang lalaki bago nagpaalam. Papasok na rin ito sa trabaho. Ipinagbili na rin ito ang bahay kay Daisy. Nagpaalam din naman si Daisy na kukuhanin niya lamang ang ibang gamit sa bahay nila para raw din na iyon sa makapagsimula na siya. Nay? Ano po sinasabi ni Tita Rosel kanina na kung nakahanap ka raw po ng mag-aalaga sa akin? Inosenteng tanong ni Warren. Sa ina nito habang inaayos nila ang dadalhin kung saan magtatrabaho si Daisy. Naku, wala yun anak. Biro-biro lang yun. Hindi ka pa ba nasasanay sa Tita Rosel mo? Hindi ba palaging nagbibiro yun? Pagtatakip ni Daisy. Hindi pa rin ito maiwasang madismaya na ipinakita siya o ipinahiya siya at ipinagtabuyan noong kailangan niya ng tulong ng inakala niyang kaibigan. Isang linggo na rin ang nakalipas simula noong magtatrabaho si Daisy kay Kaigen. Maayos naman ang pakikiusap ng lalaki dahil mabait ito. Isa pa, palagi rin itong natutuwa sa anak ni Daisy dahil sa pagiging bibo nito. Warren, look. I bought you this toy oh. Pumunta ako kanina sa mall. Nakita ko to. Sabi ko baka magugustuhan mo. Sabi ni Kaigen sa anak ni Daisy. Tuwang-tuwa namang sumalubong ang bata. Thank you po, Sir Kaigen. Ang ganda po. Nakangiting sabi ni Warren at niyakap pa ang lalaki. Ngumiti rin naman si Kaigen at ginulo ang buhok ng bata. Sir Kaigen, nandiyan na po pala kayo. Sakto po at luto na ang pagkain. Kain na po kayo. Nay, tingnan niyo po. Binigyan po ko ni Sir Kaigen ng laruan. Ang ganda po. Mukha pong mahal. Pakita ni Warren sa ina nito. Nagulat naman si Daisy. Halos araw-araw lamang binibigyan ni Kaigen ng laruan ng anak nito. Hala Sir Kaigen, bagong laruan na naman po. Hindi na po sana kayo nag-abala. Ang dami niyo na pong naibibigay kay Warren. Nakakaya na po. Ayos lang yan, Daisy. Hayaan mong mag-enjoy yung batang yan. By the way ito. Bumili ako kanina nitong iba't ibang flavors ng cake. Sabi kasi ni Warren ay matagal na daw siyang hindi nakakakain ng cake. Naku sir, pasensya na po kayo dito kay Warren. Hindi niyo naman po kailangang ibigay lahat ng hinihingi nito. Baka po kasi masanay na siya sa inyo. At kung ano-ano nang hingiin. Katulad nga ng sinabi ko, hayaan mo mag-enjoy yung bata. Minsan lang naman sila maging bata kaya pagbibigyan ko na. Di ba Warren? Tanong ni Kaigen sa bata. Tumango naman ito at kaagad na bumalik sa tabi ng lalaki. Sige na, tara na. Sumabay na kayo sa akin sa pagkain. Para matikman na rin ninyo itong mga cake na dala ko. Halatang excited si Warren Anyaya ni Kaigen. Nahihiya si Daisy sa mga hinihingi ng anak nito sa kanyang amo ngunit hindi rin naman maiwasan ni Daisy na humanga sa taglay na kabaitan ng lalaki. Daisy, hindi nga pala ako makakawi sa isang buwan. O baka nga lumagpas pa sa isang buwan. I don't know kung kailan ako alis. May kailangan kasi ako sigasuhin. At alam ko magiging matagal yun. Bibigay ko ang sahod mo ngayon pati na rin ang magiging sahod mo next month. Dito pa rin naman kayo para may tao tong bahay.
Panimula ni Kaigen habang kumakain sila. Ipagkakatiwala niyo po sa amin itong bahay ng ganong katagal? Hindi makapaniwalang tanong ni Daisy. Nagtataka namang napatingin sa kanyang amo nito. Oo naman, bakit hindi? Kahit naman lagpas isang linggo ko bang nagtatrabaho rito may tiwala naman ako sa inyo. Alam ko namang hindi kayo gagawa ng masama rito sa loob ng bahay. Tsaka, huwag kayo mag-alala. Tatawag pa rin naman ako rito para malaman if ayos lang ba kayo. Nagtuloy-tuloy lamang ang pag-uusap ng dalawa. Hanggang matapos sila ng pagkain. Hindi pa rin naman nakapaghintay si Warren nang binuksan ni Kaigen ang cake na binili nito. Ito para kay Warren. Ayan na, iba't ibang flavor na yan. Tapos, sabihin mo sa akin kung alin ang pinakamasarap sa lahat. Tapos ito naman na para kay nanay mo. Abot ni Kaigen ng cakes para sa dalawa. Pumapalakpak naman si Warren na kinuha ayon. Di ako mahilig sa sweets pero para sa'yo kakain din ako. Wow! Ano po to? Ang sarap niya po, Sir Kaigen. Hindi makapaniwalang saan ni Warren ang matikman ng ubi cake. Natuwa naman si Kaigen nang makita ang reaksyon nito. Ubi cake yan. Sarap ano? Di masyadong matamis. Ikaw Daisy, alin sa mga na gusto mo? Baling ni Kaigen kay Daisy. Napatingin din naman ang babae sa amo nito. Lahat naman po masarap pero ito pong yema cake ang pinaka nagustuhan ko. Sagot naman ni Daisy. Ngumiti naman si Kaigen bago tumango. So, sa inyo po, Sir Kaigen, alin po ang gusto nyo? Ubi cake rin. Hindi kasi ganun katamis. Sakto lang ang lasa niya. Nang matapos silang kumain ng cake, ay nagpaalam na rin si Kaigen aakyat na sa kanyang kwarto upang tapusin ang ibang trabaho na hindi niya natapos. Nay, ang bait po ni Sir Kaigen, oh. Sana po siya na lang po yung tatay ko. Sa kanya ko lang po kasi naranasan magkaroon ng tatay. Anak, sorry kung hindi tayo buo. Pero sana maintindihan mo na kinakaya naman ni nanay lahat para sa'yo, di ba? Tsaka anak, sana hindi mo rin masyadong ilagay loob mo kay Sir Kaigen. Kasi hindi naman habang buhay nandito tayo. Once na magkaroon na ng sariling pamilya si Sir Kaigen, baka umalis na rin tayo rito. Dahil pwede naman na rin yung magiging asawa na niya ang maglilinis at magluluto rito. Paliwanag ni Daisy sa anak. Nalungkot naman ang bata. Pero, matagal pa naman bago po mangyari yun, di ba po? Oo, nak, siguro. Halika na, matulog na tayo kasi hindi maganda na pati ikaw ay magpuyat. Masyado ng gabi. Anyaya ni Daisy kay Warren upang maiba ang usapan nila. Hinintay lamang ni Daisy na makatulog ang bata bago lumabas para magpahangin. Alam niya na hindi na ganoon katagal ang buhay niya kung kaya't gusto na rin sana niyang sulitin ang bawat araw na kasama ang anak niya. Tsaka isa pa, halos gumaan na rin ang pakiramdam ni Daisy dahil nakilala nila si Warren. Kapag nawala siya, maaari niyang iwanan si Warren dito. Alam niya na hindi naman papabayaan ni Kaigen ang anak niya. Nagtagal din ang pagpapahangin ni Daisy hanggang sa nakaramdam na siya ng antok at napagpasyahan na niya muling bumalik kung saan natutulog ang anak nito na si Warren. Daisy, next week na pala ako alis Ipapahanda ko lahat ng kailangan ko. Actually, nasa kamo na lahat ng dadaling ko. Ilalagay na lang sa maleta. Sabi kinabukasan ni Kaigen habang kumakain ito ng almusal. Si Kaigen lamang ang nag-iisang kumakain dahil hinihintay pa ni Daisy na gumising ang anak nito para sabay silang kumain. Opo, mamaya po aasikasuhin ko na po kagad yon. Si Richard nga pala. Baka pumunta rin siya dito. Hindi ko lang alam kung kailan. Nagpaalam kasi na kung pwede raw na dito na muna siya dahil may kailangan din daw siyang asikasuhin at mas maigpit daw yun dito. Kilala niyo naman ang isa't isa, hindi ba? Kaya I guess okay lang din sa'yo. Opo naman Sir Kaigen. Pwede po bang magtanong? Kaano-ano niyo po si Doc Richard? Tanong ni Daisy sa lalaki. He's my cousin. Sa mother's side. Kami lang din yung pinaka-close sa isa't isa. So para na rin kami magkapatid. Pagkikwento naman ni Kaigen na tinanguan ni Daisy. I need to go na. Mabihis na ako. Baka malate na ako by the way, may cakes pa dyan sa ref. Sabihin mo kay Warren if gusto niyang kumain, kumuha lang siya. Sa kanya yung lahat. Kumain na rin kayo ng breakfast Paalala ni Kaigen matapos kumain. Agad din naman itong tumayo at umakyat sa itaas para magbihis na. Niligpit na rin ni Daisy ang pinagkainan ng amo. 2 linggo na simula noong umalis si Kaigen. Si Daisy at Warren na lamang ang natira sa buong bahay. Ang akala ni Daisy ay darating ang doktor ngunit wala namang dumarating. Nay, tumatawag po sa telepono si Sir Kaigen.
Ngayon daw po darating yung Richard. Tawag ni Warren sa ina nitong nasa kusina. Agad namang nagtungo si Daisy kung nasaan ang telepono. Sir Kaigen? Kumusta na po kayo dyan? Tanong ni Daisy. Nakarinig naman siya ng ingay sa kabilang linya. Ayos naman. Medyo nakakapagod lang pero alam ko naman na magiging worth it ang lahat ng to. Daisy, pagdaan mo nga pala ng makakain si Richard. Ngayon daw siya pupunta ngayon dyan sa bahay. Hindi naman daw magtatagal pero magluto ka pa rin. Okay po, Sir Kaigen. Sige po. Magsisimula na po ako magluto. Ingat po kayo dyan at saka sana maayos na po ninyo ang inaayos ninyo. Okay, thank you. Ingat na kayo dyan. Huwag niyong kalimutan na ilak yung gate ha. Bye. Paalam ng lalaki na at ibinaba na ang tawag. May ngiti naman sa labi si Daisy nang bumalik sa kusina. Hindi nito alam kung bakit noong naririnig niya ang boses ng kanyang amo ay nagdulot ito sa kanya ng tuwa. Habang naghahanda ng mga gagamitin sa pagluluto si Daisy, ay agad namang pumunta ang anak nito sa kanya. Nay, bakit po ang tagal ni Sir Kaigen bumalik dito? Mas masaya po kapag nandito siya, no? Nakakatungkot po pala kapag wala siya. Tsaka, sino po yung Richard na sinasabi niya na darating? Inosenteng tanong ng anak ni Daisy. Bumaling naman ang babae sa anak nito. Anak, may inaasikaso si Sir Kaigen para sa trabaho niya. Tapos yung sinasabi niya na darating, si Dr. Richard yun, pinsan niya. Mabait din po kaya katulad ni Sir Kaigen yun? Dito pa po muna siya titira? Sana hindi masungit. Sunod-sunod na sabi ni Warren sa ina nito. Habang nagluluto si Daisy, ay tuloy sila sa pagkikwentuhan at maya-maya lamang ay may nag-doorbell na. Kung kaya't agad na pinuntahan iyon ni Daisy para pagbuksan. Dok, pasok po kayo. Kumain na po ba kayo? Nagpuluto po si Sir Kaigen ng makakain niyo. Salubong ni Daisy sa doktor. Kumain na kasi ako sa lunch before ako pumunta dito. Sinabihan ko na si Kaigen na huwag na magpaluto. Dahil hindi naman ako magtatagal eh. By the way Daisy, hindi mo pa rin ba makakain na maipagamot ang sakit mo? Baka mas lalo lang yan lumala. Ngayon pa na magtatrabaho ka na. Kung kulang pa rin ang pera mo, pwede ka namang magsabi kay Kaigen. I'm sure natutulungan ka nun, kahit na paano. Swestyon ng doktor, umiling na lang si Daisy. Kulang na kulang po talaga, Dok. Hindi na po. Ayoko pong si Sir Kaigen ay madamay pa sa problema ko to. Alam ko pong mabait ang pinsan niyo pero hindi naman po pwede sa kanya ko po iasa yung pagpapagamot ko. You can pay him back kapag umaling ka na. Kaigen mo naman it. Ang mahalaga sa kanya ay makatulong. Hindi naman yun humingi na kahit na anong kapalit eh. I heard na may anak ka rin daw. Paano siya kapag nawala ka? Sa tingin mo, kakayanin ng anak mo ng mag-isa? Dagdag pa ng doktor. Gusto nito na humingi ng tulong si Daisy kay Kaigen. Naawa rin kasi ito sa batang maiiwan ni Daisy kung sakali. Gusto rin namang tumulong ni Richard ngunit may sarili rin itong pamilya na binubuhay. Gustong gusto na rin sabihin ni Richard ang totoo sa pinsan nito ngunit ayaw naman itong pangunahan si Daisy. Kagaya nga po ng sinabi niyo ay mabait na tao si Sir Kaigen. Bala ko po sana rito na iwanan si Warren. Lahat naman po ng sahod na binibigay niya ay iniipon ko. Kung sakali man na mawala ako ay may pera po ang anak ko na may iwan sa kanya. Hindi po siya ganong mahihirapan. I'm sorry kung sasabihin ko to pero naawa na talaga ako sa'yo. If I could only do anything to help you, ginawa ko na. Don't forget to take your medicines. Baka makatulong pa rin sa'yo yun. Sige na, I need to go. Thank you sa effort sa pagluluto. Kapag tinanong ni Kaigen kung anong ginawa mo rito o ginawa ko rito, sabihin mo na may pinabot lang ako. Paalam ni Richard. Inihati ni Daisy ang doktor hanggang sa may gate at nagpasalamat dito. Hindi na naman maiwasan ni Daisy na malungkot sa ideya na maiiwanan nga niya ang anak niya. May sakit ka po? Bakit niyo po ako iiwan? Biglang sumulpot si Warren sa harap ng ina nito. Naistatwa naman si Daisy sa kinatatayuan nito at hindi alam kung ano ang isasagot sa anak. Anak? Bakit? Anong sinasabi mo? Nakikinig ka ba sa usapan namin kanina? Hindi ba dapat ay nasa loob ka? Nay, ayaw ko pong maiwan. Gusto ko po kasama kita palagi. Yung sinasabi mo po na pera na iiwan mo sa akin, ayoko po nun. Pwede po ba kahit walang pera basta kasama ko lang po kayo, Nay? Sasabihin ko po kay Sir Kaigen para matulungan ka po niya. Malungkot na saad ni Warren at halos nangingilid na ang luha.
Hindi naman maiwasan ni Daisy na sumikip ang dibdib gayong nakikita niya na nasasaktan ng anak niya. Anak, makinig ka. Hindi aalis si nanay. Walang sakit si nanay ha. Malakas ako oh. Yun ang sinasabi ni Doc na may sakit ako. Hindi ako yun. Huwag mong sasabihin kay Sir Kaigen lahat ng narinig mo. Kasi gusto mo ba na umalis tayo rito at hindi na natin makita si Sir Kaigen? Tanong ni Daisy. Umiling naman ang bata bilang sagot. Kahit na napipilitan ay binigyan pa rin niya ng matamis na ngiti ang anak. Kaya huwag mong sasabihin sa kanya kasi baka magalit yun. Kahit na mabait ang isang tao, pwede pa rin magalit. Halika na, kumain na tayo sa loob. Huwag ka nang umiyak dyan at maayos naman ako. Anyaya ni Daisy sa anak. Ang salitang binitawan ni Daisy ay nagpawala ng pangamba sa damdamin ni Warren. Naniniwala kasi ito sa lahat ng sinasabi ng kaniyang ina. Makalipas ang 3 buwan. Nakabalik na si Kaigen sa bahay nito. Natapos na rin ang inaasikaso nito. Habang patagal ng patagal ay nararamdaman ni Daisy ang pagbabago sa katawan niya. Kung noon ay madali siyang mapagod, ngayon ay mas malala na. Hindi na rin niya namamalaya na nagtagal na pala siya bilang kasambahay. Ang anak naman itong si Warren ay napaaral na rin niya. Ngunit napapansin na rin ni Kaigen ang pagpayat ni Daisy. Nagpa-check up po na ba? Napapansin ko kasi ng pudla mo tapos ang laki rin ng pinayat mo. Hindi po. Siguro po ay pagod lamang minsan pero ayos naman po ako. Sagot ni Daisy at nag-iisip na sa paraan kung paano iibahin ang kanilang usapan. Mamaya sumama ka sa akin. Sasamahan kita magpa-check up. Baka may sakit ka na pero hindi mo pa alam. Masama yung ganun. Para maagapan agad. Po? Naku, hindi na po Sir Kaigen. Susunduin ko po mamaya si Warren. Marami rin po akong kailangang tapusin pa rito sa bahay. Pangtanggi ni Daisy. Ayaw nito na malaman ng lalaki na may sakit na nga siya. Umiling na lamang si Kaigen at pinilit na magpa-check up si Daisy. Mamaya pa naman ang labas ni Warren sa school. Tsaka isa pa, magpahinga ka na muna ngayong araw. Huwag ka munang kumilos na kumilos dito sa loob ng bahay. Hindi naman ganun karami ang kailangan linisin. Kilala mo naman si Richard, di ba? Siya mamaya ang titingin sa'yo. Sasabihin ko na kagad na sa kanya. Hindi ka pa pwedeng tumanggi. Para rin sa'yo to. Dagdag ni Kaigen bago tumayo. Napatulala naman si Daisy. Kailangan na hindi malaman ng lalaki na may sakit niya siya. Ayaw niya kasing pati ito ay maabala pa. Gayong hindi naman talaga siya nito responsibilidad. Okay na. Nagpaka-appointment na ako, Richard. Magbihis ka na at pupunta na tayo ron. Pagkatapos mong magpa-check up, magpahinga ka na muna. At ako na ang susundo kay Warren. Day off ko rin naman ngayon sa trabaho. Ani Kaigen habang pababa ng hagdan. Seryosong seryoso ito kung kaya't natakot na si Daisy na magsabing hindi na kailangan. Sinunod na lamang niya ang sinabi ng kanyang amo. Nang makarating sa ospital ay may sumalubong sa kanya o sa kanilang babae at agad silang sinamahan kung nasa ng doktor na pinsan ni Kaigen. Buti naman at napilit ka ni Kaigen na pumunta rito. Panimula ng doktor habang kaharap si Daisy at tahimik lamang na nakaupo. Ayoko po talaga sana pero ayoko rin naman na magalit siya kapag nagmatigas pa ako. I think ito na rin yung oras para malaman ni Kaigen yung totoo. Hindi mo na talaga mahitatago pa yung tungkol sa sakit mo. Matutulungan ka rin niya after niyang malaman. Seryosong sabi ng doktor na natili lamang na nakayuko si Daisy. Hindi po ba pwedeng itago muna? Pagtakpan niyo po muna habang hindi pa ako handang magsabi sa kanya. Natatakot kasi ako baka malaman din ng anak ko. Daisy, ma'am. Tumatakbo ang oras. Hindi ba't sabi ko maaaring 1 taon na lang ang itagal mo kapag hindi pa inagapan? Kung ako sa'yo habang maaga pa at kaya pa ng katawan mo, ay gawin mo na. Kung ang mas makabubuti. Kung tutulungan ka ni Kaigen at nag-aalala ka, pwede ka namang bumawi at bayaran lahat ng nagastos niya sa'yo once na gumaling ka na ng tuluyan. Payo ng doktor. Na si Richard. Tila natauhan at may parte kay Daisy na gustong sundin ang sinabi ng doktor. Makalipas ang 3 linggo. Nalalamig ang buong katawan ni Daisy dahil sa kaba at takot na nararamdaman. Kasalukuyan na silang nasa ibang bansa upang tuluyan nang maipagamot ang sakit niya. Nang malaman ni Kaigen ang sakit ni Daisy ay hindi siya nagawang o nagdalawang isip upang humanap ng magaling na doktor na malaki ang tsansang makakatulong sa tuluyang paggaling ni Daisy. Kahit anong mangyari kayanin mo Tandaan mo, umaya na ka Daisy. Hindi siya pwedeng maiwan. Nangako ko sa anak mo na babalik ka.
babalikan mo siya. Saad ni Kaigen habang mahigpit na hinahawakan ng kamay ni Daisy. Sa mga salitang iyon ni Kaigen ay nagpalakas sa loob ni Daisy. Alam na rin ng anak nitong si Warren ang totoo. Nang malaman nito ng bata ay walang tigil itong umiiyak. Dahil sa takot. Ngunit nangako naman si Daisy na magpapalakas siya at magiging maayos. Habang sinisimula na ang operasyon kay Daisy ay hindi mapakali si Kaigen. Alam kasi nitong kahit na ang magaling na doktor ay maaari rin na magkamali at mawala ng pasyente. Kung kaya't ang tanging ginagawa na lamang ni Kaigen ay ang mag-iisip na kaya ni Daisy iyon dahil alam niyang malakas ito. Isa pa, alam din niya na hindi pa nito kayang iwan ang kanyang anak na si Warren. Gusto rin sanang magalit ni Kaigen dahil sa hindi pagsasabi ni Daisy sa kanya ng totoo, ngunit nang sasabihin ng pinsan niyang si Richard ang rason nito ay lumambot ang puso niya. Hindi niya maiwasang humanga kay Daisy dahil kahit na may dinadamdam na ito ay ayaw niya pang makaabala ng ibang tao. Bro, nandiyan po ba si Warren? Kumusta siya? Pakausap naman ako. Panimula ni Kaigen nang tumawag ito sa kanyang pinsan na si Richard. Kasalukuyang si Richard muna ang nag-aalaga kay Warren habang nasa ibang bansa ang dalawa. Dito, umiiyak rin kasi natatakot. Ayaw rin niyang kumain dahil hindi daw siya kakain hanggang hindi pa okay yung nanay niya. Naawa na ako sa bata. Warren, Sir Kaigen to. Gusto kong kausapin. Rinig ni Kaigen na saan ni Richard. Maya-maya naman ay narinig na ni Kaigen ang mga hikbi ng bata. Nasaan po si nanay? Okay na po ba siya? Gagaling naman po ba siya katulad ng sinabi niyo, di ba po? Sunod-sunod na tanong ni Warren. Naawa si Kaigen dito. Naririnig kasi nito ang hikbi ni Warren. Ginagamot na si nanay mo. Magdasal ka lang, Warren. Gagaling siya at alam kong magpapalakas siya para sa'yo. So stop crying na. Kumain na rin kasi ikaw. Kapag hindi ka kumain, baka magalit pa sa'yo nanay mo. Maging mabait ka na rin kay Doc Richard habang wala pa kami dyan. Tawag ka po ulit kapag okay na si nanay. Gusto ko po siya makausap para po hindi na po ako mag-iyak. Oo, tatawag ako once na maging okay ng lahat. Ipapakausap ko siya sa'yo mamaya. Huwag ka na magalala ha. Sabi ni Kaigen. Nakarinig naman siya ng mahinang sagot galing kay Warren. Maya-maya pa ay narinig na ni Kaigen ang boses ng pinsan niya. Siguro kung hindi ka tumawag, ay singkit na ang mata ng batang to. Kanina pa niya hinihintay na tumawag kayo. Pero at least ngayon, kahit pa paano nabawasan ang pag-aalala niya kay Daisy. Hindi lang naman si Warren ang nag-aalala eh. Pati ako kinakabahan din. Lalo pa nung sinabi ng doktor na magpapa-opera sa kanya. Na mulala na talaga. At hindi nila alam kung makakayanan pa ng katawan ni Daisy. Pero kahit na ganoon, hindi ako nawawala ng pag-asa na gagaling siya. Malakas yun eh. Kaya niya yun. Mahahalata sa boses ni Kaigen na tila sigurado ito sa huling salita na binitawan niya. Sige na bro. Sikasuhin ko muna si Warren. Tumawag ka na lang mamaya para sabihin sa amin kung ano ng balita. Paalam ni Richard. Makalipas ang mahigit 1 linggo, simula na operahan si Daisy, ay labis ang tuwa na nararamdaman ni Warren at Kaigen, lalo na nang malaman nila na successful ang naging operasyon. Nakaya ng mga doktor, nakaya rin ang katawan ni Daisy. Kasalukuyan pa silang nasa ibang bansa dahil nagpapagaling at nagpapalakas pa si Daisy. Glad you made it. I'm so proud of you, Daisy. Pinagawakan mo lahat ng sinabi mo. Hindi mo binali ang pangako na binitawan mo kay Warren. You did a great job. Masayang wika ni Kaigen kay Daisy na binigyan lamang ni Daisy ng maliit na ngiti. Thank you, Sir Kaigen. Pangako po, babawi po ako sa inyo. Sa lahat po ng tulong na ginawa niyo sa akin, sa amin ni Warren. Sambit ni Daisy at halata sa boses nito na nangihina pa ito. Hindi mo naman kailangan bumawi. Masaya ako na nakatulong ako. Kusang loob kong ibinibigay ang tulong ko sa'yo. Ang kailangan mo lang na gawin ay magpakalakas ka ngayon para makita at makasama mo na ulit si Warren. Sure ako na miss ka na rin niya. Pwede po ba natawagan natin siya, Sir Kaigen? Gusto ko lang po marinig ang boses ng anak ko. Yeah, of course. Video call na lang para makita niyo yung isa't isa. Last time kasi na tinawagan ko siya, tulog ka. Kaya hindi mo nakausap. Alam mo ba? Habang inooperahan ka ay walang tigil kakayak si Warren. Ayaw niyo kumain. Kahit anong gawin ni Richard, buti na lang nabilit ko. Hindi naman nagtagal nang sagutin na rin ang tawag ni Kaigen. Si Richard ang unang sumagot dahil wala pa namang sariling cellphone si Warren. Yo bro,
Kumusta na si Daisy? Tulog pa? Salubong ni Richard pagkasagot ng tawag. No, gising na siya. Actually, gusto niya sana makausap si Warren eh. Si Warren, busy sa paggawa ng assignment eh. Pero wait lang, punta ko lang. Sagot naman ni Richard at nakita ni Kaigen na naglalakad na ito kaya ibinigay na niya ang cellphone kay Daisy. Warren, here's your nanay. Gising na siya. Gusto ko rin makausap. Nanay, gising ka na po. Bakit po ganyan ang dami pong mga nakakabit sa'yo? Malakas ka na po ba? Makakaway ka na po ba rito? Makakasama na po ba ulit kita? Sunod-sunod na tanong ni Warren sa ina nito. Napangiti naman si Daisy. Nakakatulong tong mga nakakabit na to kay nanay. Medyo kaya ko na anak pero hindi pa ganun kalakas. Makakawi na ako kapag okay na ang lahat. Kapag kaya na ng ulit ng katawan ko. Kapag nakauwi na ako dyan, magbabanding tayo. Gusto mo ba yun? Opo, gustong-gusto ko po. Maligayang wika ni Warren. Pero ang sabi ni Sir Kaigen ay umiyak ka raw noon at ayaw mong kumain? Bakit? Nag-aalala lang po ako sa inyo. Tsaka hindi po kasi ako sanay nang wala ka po sa tabi ko. Hindi ba? Sinabi ko sa'yo noon, bago ako malis na okay lang ako at mas magiging okay pa ako. Wala ka bang tiwala kay nanay? Meron po. Pero natatakot pa rin po kasi ako. Pero look nanay oh, hindi na po ako umiiyak. Tapos kumakain na po ako. Ang sarap-sarap nga po magluto ni Doc Richard eh. Masayang sabi ni Warren at ipinakita pa ang doktor kung kaya't napangiti na rin muli si Daisy. Talagang hindi niya kakayaning iwanan ang anak niya. Nasaktan din siya nang malaman ang nararamdaman ni Warren noong umalis siya. Makalipas lamang ang 1.5 buwan ay magaling na si Daisy. Naglalakad na siya, mag-isa at malakas na rin siya. Nagsabi na rin ng doktor na maaari na muli siyang umuwi ng Pilipinas. Noon kasi ay sobrang higpit nito kay Daisy dahil palagi nitong sinasabi na baka mapatagal ang kaniyang pagaling kapag binigla niya ang sarili. Kaya kahit na miss at gusto nang makita ni Daisy ang anak nito sa personal ay wala siyang magawa. Ngunit kahit papaano ay nababawasan din naman ang kaniyang lungkot lalo pat nakakausap niya naman ito sa cellphone. Magugulat yun si Warren kapag nakita ka niya. Baka umiyak ulit yun dahil sa pagkamiss sa'yo. Nakangiting sabi ni Kaigen habang inaalalayan sa paglalakad si Daisy. Sinabi naman ito na kaya na niya ngunit makulit ang lalaki. Napakaswerte niyo ni Warren sa isa't isa. Meron siyang mapagmahal na nanay. At ikaw naman meron kang mapagmahal na anak. Kaso, napakayakin ng bata na yun. Pero ang cute niyo pa rin. Salamat po. Tsaka sorry po Sir Kaigen kung ang laking abala po ang nagawa ko sa inyo. Kasi sa kababantay niyo po sa akin sa ospital, hindi niyo na po masyado naasikaso ang mga trabaho niyo. Mahalata sa boses ni Daisy na nagigilty ito sa nangyari ngunit umiling lamang si Kaigen. Ayos lang. Tsaka yung trabaho ko naman nagagawa ko pa rin habang nagbabantay sa'yo. Talagang time management lang kailangan. Nagtuloy-tuloy lamang ang pag-uusap ng dalawa sa buong biyahe. Nang mapagod sa pag-uusap ay sinabi ni Daisy na matutulog muna siya na sinang-ayunan din naman ni Kaigen dahil pagod na rin ito. Warren anak, malambing na tawag ni Daisy kay Warren. Umaga na nang makauwi sila Kaigen at Daisy sa Pilipinas at agad na dumiretso si Daisy sa kwarto kung saan natutulog ang anak nito. Nay? Mahahalata sa boses ni Warren na antok pa ito ngunit nanlaki ang mata nang mapagtanto na si Daisy nga ang nasa harapan niya. Nanay, ikaw nga po. Nandito ka na po. Tumang-tuwang sabi nito at agad niyakap ng mahigpit si Daisy. Niyakap din naman pabalik ni Daisy ang kaniyang anak habang may ngiti sa labi. Sobra kitang namiss anak. Ako rin po. Pati po yung pag-aalaga nyo. Pagluluto nyo po sa akin ng pagkain. Lahat po ay na-miss ko sa inyo. Ang bait po ni Dr. Richard, Nay. Hindi niya po ako pinapagalitan. Araw-araw niya rin po ako nilulutuan ng masasarap na pagkain. Masayang kwento ni Warren kay Daisy. Agad namang hinawakan ni Daisy ang pisngi ng anak habang may ngiti sa labi. Tapos po kapag umiyak ako, palagi niya po sinasabi na huwag ako umiyak. Kasi kapag umiyak ako, nasasaktan ka raw po. Kaya po kahit nalulungkot ako ay nag-aalala ko sa inyo. Ipinipigilan ko na po umiyak kasi ayaw po kitang masaktan. Si Sir Kaigen, inalagaan niya ako ron. Hindi niya rin ako pinabayaan. Dapat magpapasalamat tayo sa kanila anak kasi kahit hindi nila tayo kaano-ano tinutulungan nila tayo na walang hinihingi na kapalit.
Sagot naman ni Daisy at tumango-tango ang bata. Gusto ko po kapag laki ko, ay magiging mayaman ako para po makatulong din ako sa ibang tao, nanay. Proud ako sa iyo, Warren. Pero lagi mong tatandaan, hindi naman kailangan maging mayaman anak para makatulong. Kahit na simpleng bagay na gagawin mo ay malaki ang maitutulong sa iba. Basta ang lagi mong tatandaan, hindi kailangan lahat ng pagtulong ng gagawin mo ay maghihintay na ng kapalit. Payo ni Daisy sa anak nito. Habang nag-uusap ang dalawa ay bigla namang dumating si Kahegen at Richard at sinabihan na magpahinga muna si Daisy, lalo na at malayo ang naging biyahe nito pauwi sa Pilipinas. Makalipas ang 1 linggo, ay malaki na ang pinagbago ni Daisy. Tuluyan na rin gumaling ang sakit nito. Nanatili pa rin itong nagtatrabaho kay Kahegen bilang kasambahay. Sa loob din ng mahigit 1 taon na pagtatrabaho ni Daisy ay hindi nito maiwasang unti-unting mahulog ang loob kay Kahegen, ngunit pinipilit niya itong pigilan gayong alam niya na hindi sila pwede. Happy birthday, Daisy! Bati ni Kahegen habang may dalang malaki na cake at may sinding kandila. Kasama na rin ito si Warren. Nanay, happy birthday po! Mahal po kita! Sad naman ni Warren na agad na yumakap kay Daisy. Nagpatugtog na rin si Kahegen ng birthday song. Pasensya ka na. Hindi ko na nagawang ikain kayo sa labas. Sobra kasing maraming ginagawa sa kumpanya eh. Ayaw mo, kapag natapos ng lahat, babawi ako sa inyo. Sir, hala. Hindi na po kailangan. Sa lahat po na nagawa niyo ay ayos na po yun. Sobra-sobra pa po. Lalo pa po at ito. Pinilhan niyo po ako ng cake at regalo. Ito po ay masaya na ako. Alam mo na ang isasagot ko dyan, Daisy. Okay lang. Walang problema sa akin lahat ng ginagawa ko. Para sa inyo mag-ina. Masaya akong makatulong ako. Saan ka pupunta, Daisy? Where's Warren? Tulog na? Tanong ni Kahegen nang makasalubong nito si Daisy na pababa ng hagdan. Opo. Kanina pa po. Magpapahangin lang po ako sa labas. Sama na kita. Hindi pa rin naman ako inaantok. Sabi ni Kahegen at bumaba na rin ang hagdan para sumama kay Daisy. Nang makaupo sila sa mga upuan, ay agad na bumuntong hininga si Kahegen at napatingin kay Daisy. You look much better than before. Dati kasi ay sobrang putla mo palagi. Pero palagi mong sinasabi, kaya ka ganun ay dahil sa pagod. Tapos may sakit ka na pala. Panimula ni Kahegen. Napangiti naman ng kaunti si Daisy. Ayoko po kasing pati kayo ay madamay sa mga problema ko. But look, mas naging better ka na ngayon. Mas lalo kang gumanda. Sus, Sir Kahegen. Nambola pa. Ani Daisy at pabiro pang binanggi ang balikat ni Sir Kahegen. Alam mo, hindi ko talaga alam kung paano ba ito sasabihin sa'yo. Ang tagal ko nang iniisip to and sa pag-iisip ko, doon ko na-realize na ito talaga. Totoo na talaga to. Hindi na ako naguguluhan sa nararamdaman ko. Panimula ni Kahegen kaya napatigil sa pagngiti si Daisy at agad na tumingin kay Kahegen. Natatakot ako sabihin sa'yo kasi baka bigla na lang kayo umalis at iwan ako. Pero mas natatakot ako sa ideya na hindi ko man lang magawang maipagtapat sa itong nararamdaman ko. Mahal na kita, Daisy. Sa panahon na kasama kita, mas lalo akong nahuhulog at napapamahal sa'yo. Sa bawat panahon na nakita kitang masaya, masaya na rin ako. Nawawalang pagod ko kapag sinasalubong mo akong trabaho at agad na aasiksuhin. Dagdag nito at dire-diretsyong tumingin sa mata ni Daisy. Napaiwas naman ang tingin ng babae. Hindi niya alam pero lahat ng sinabi ni Kahegen ay nagbigay tuwa sa puso niya. Ganon din kasi ang nararamdaman nito kay Kahegen, ngunit sinusubukan niya na lamang pigilan dahil baka masaktan siya sa bandang huli. Ako rin. Ang tagal kong pinipigilan ng nararamdaman ko sa'yo dahil natatakot din ako sa ideya na baka wala akong mapala. Na baka kapag nalaman mo ay paalisin mo kami. Sinubukan kong pigilin dahil alam kong hindi naman tayo bagay. Dahil mayaman ka at ito lang ako. Pero lahat ng sinabi mo, nagbigay saya ng puso ko. Pag-amin ni Daisy. Otomatiko namang napangiti si Kahegen habang nakatingin pa rin kay Daisy. Kung di pala ako umamin, ay hindi pa rin natin malalaman na parehas tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Buti na lang, nag-take ako ng risk para sabihin sa'yo totoo. Tsaka, huwag mo sabihin na hindi tayo bagay. Dahil yan ka lang. Daisy, kung alam mo lang kung gaano kita nakikita, para kang isang kayamanan na dapat ingatan. Hindi mo kailangang ibaba ang sarili mo. Salamat. Salamat kasi
Hindi ka nagsasawang iparamdam sa akin na mahalaga ako. Saad naman ni Daisy at nangilid ang luha. Agad namang niyakap ni Kaigen ang babae. Liligawan kita. Kayo ni Warren. Hayaan kong maramdaman niyo na sigurado ko na talagang totoo at lahat ng sinasabi ko. Isa pa rin ng batang yun na palaging sinasabi na dapat daw ikaw na lang naging tatay niya. Sana raw ikaw na lang ang naging asawa ko. Aba, ang bata na yun. Kapag nagdadasal kami, palaging sinasama sa prayer niya yun. Pagsasabi naman ni Daisy na natawa ng malala ay yun. Sabihin mo sa kanya, magkakatotoo lang ang hiling niya. Magiging tatay na niya ako, tapos magiging asawa mo naman ako. Sabihin mo na rin na grinant na ni God ang gusto niya. Hindi mo sure. Paano kung hindi kita sagutin? Paano kung ayaw ko na palang magkaroon ng bagong tao sa napapasok sa buhay ko? Pagbibiro naman ni Daisy, kaya nawala naman ang ngiti ni Warren at napalitan ng pagkanguso. Di ako papayag. Ipagdarasal ko rin na sana maging tayo at maikasal tayo. Sagot naman ni Kaigen. Kung kaya't natawa si Daisy. Nagpuyat ka na. Maga pa naman ang pasok mo bukas. Aantukin ka sa trabaho mo. Saad ni Daisy habang papasok sila sa loob. Hindi na kasi nila namalayan na malalim na pala ang gabi dahil napasarap sila sa pag-uusap. Ayos lang. Mahalaga yung nakapag-usap tayo at nalaman natin ang nararamdaman ng isa't isa. Di ba, kung hindi tayo nakapag-usap, edi parehas tayo nagtataguan ng nararamdaman. Sige na. Patulog ka na po, Sir Kaigen. Sabi ko sa'yo, wag nang Sir Kaigen eh. Kaigen na lang. Susunod naman, magiging Han na yan. Sabi ni Kaigen at kumindat pa. Antok lang yan. Patulog ka na ron at maaga ka pa bukas. Kinabukasan ay mas nauna pa rin gumising si Daisy dahil magluluto pa ito ng pagkain ni Warren at Kaigen. Pumapasok kasi si Warren sa school at si Kaigen ang maghahatid dito bago pumasok sa trabaho. Nay, si Sir Kaigen, ang weird niya po. Tinawag niya po kung anak kanina habang pababa po kami ng parehas. Siya rin po ang gumising sa akin. Ano pong meron? Pabulong na tanong ni Warren sa ina habang may kinukuha si Kaigen sa kabinet. Baka naman maganda lang ang gising ni Sir Kaigen, anak. Baka po makakatotoo na ang wish ko na sana maging tatay ko siya. Baka po tinupad na ni Lord yun. Anong pinagsasabi niyo dyan ha? Anong pinag-uusapan niyo? Anong tinupad? Gusto niyo bang isama ako dyan sa usapan niyo? Sulpot naman ni Kaigen at umupo. Napailing-iling naman si Warren bago tumawa. Sa amin lang po ni nanay usapan na yon. Tsaka na po kapag sasabihin ko sa inyo kapag sure na talagang nagkatotoo. Nang matapos na sa pag-ayos si Warren, ay Kaigen ay kagad na ring umalis sila. Warren ha, yung lunch mo, kainin mo yan. Paalala ni Daisy at bumitaw naman sa yakap si Warren at agad na tumango ng may ngiti. Ako, di mo sasabihin na ubusin ng lunch ko? Paano ko ito mauubos kung wala akong paalala mo? Sabat naman ni Kaigen na tinaas ang pinadala ni Daisy. Si Sir Kaigen naman, hindi ka naman po niya anak eh. Tsaka malaki ka na po. Para paalalahanan ni nanay. Parehas namang natawa ang dalawa sa sagot ni Warren. Habang nasa biyahe si Kaigen at Warren ay hindi maiwasang magtanong ni Kaigen sa bata. What if magkameron ka ng stepfather, Warren? Tatanggapin mo pa ba? Panimulang tanong ni Kaigen. Kinakabahan ito sa magiging sagot ni Warren kahit alam pang ito na mismo ang nagsabi na gusto niyang maging tatay si Kaigen. Depende po. Kasi kung hindi naman po ikaw yung magiging tatay ko, wag na lang po. Okay naman na po kami ni nanay ng kami lang pong dalawa. Nagtuloy-tuloy lang mga pag-uusap ng dalawa hanggang sa makarating sila sa school ni Warren. Hindi naman maiwasang mapangiti ni Kaigen ngayong marami siyang bagay na nalaman tungkol sa mag-iina. Sa bawat paglipas ng araw ay mas lalong lumalim ang namamagitan kay Kaigen at Daisy. Hindi pa nila ito sinasabi kay Warren dahil mas kinikilala pa ni Daisy si Kaigen. Natatakot si Daisy na baka hindi sila magkatuluyan ni Kaigen at umasa lamang si Warren. Flowers for you, Daisy. Kapangalan mo yan. Kasing ganda mo rin. Sabi ni Kaigen at kagad inabot ang bulaklak na dala nito. Nagabala ka na naman. Ang dami na kayong bulaklak na nasa kwarto namin ni Warren. Nagtataka na yung bata, bakit mo ko binibigyan ng bulaklak? Sabi sa'yo dapat sabihin na natin sa kanya ang totoo kung ano ba talagang meron sa atin. Ayoko umasa siya kagad kay Gen. Alam ko masasaktan si Warren. Paano kung hindi tayo magkatuluyan? Paano kung parehas lang tayo naguguluhan sa nararamdaman ng isa't isa? E di ang ending, umasa lang yung bata.
Sagot naman ni Daisy. Ilang beses ko nang sinasabi sa ito, Daisy, na hindi ako naguguluhan sa nararamdaman ko. Kung hindi naman tayo magkatuluyan, hindi ako papayag. Kumain ka na nga dyan. Nauna kasi kami ni Warren kanina. Antok na kasi siya kaya hindi ka na namin nahintay. Pag-iiba naman ni Daisy ng usapan. Hindi niya kasi maiwasang mamula sa sinabi ni Kaigen. Nang gabi na iyon ay naisipan ni Daisy na kausapin si Kaigen. Agad siyang pumunta kung nasaan si Kaigen pagkatapos nitong tignan si Warren. Daisy, anong meron? Tanong ni Kaigen nang mapansin ni si Daisy na nagbukas ng pinto. Nakakuha naman ito ng tanging tango galing kay Daisy. Kaigen? Busy ka? Hindi naman. Hindi ako magiging busy basta ikaw. Ano bang meron? Sabi Kaigen at agad isinarado ang kanyang laptop. May gusto lang sana akong sabihin. Sige. Saan mo ba gusto mag-usap? Dito na lang? Pwede bang sa labas? Mas komportable kasi ako kapag nandun eh. Sagot ni Daisy at pinaglaruan ang kamay niya. Kinabahan naman si Kaigen sa hindi niya malamang dahilan mukha kasing seryoso ang sasabihin ni Daisy. Matagal ko na kasi itong pinag-iisipan. Simula nung umamin tayo sa isa't isa. Sa bawat araw palagi itong gumugulo sa isip ko. At sa tingin ko naman ito na ang right timing para sabihin ko sa ito. Panimula ni Daisy habang nakaupo sila. Tuloy pa rin ang pagkabog ng dibdib ni Kaigen. Ready na ako, Kaigen. Handa na akong tanggapin ka sa buhay ko. Handa na akong maging parte ka ng buhay namin ni Warren. Handa na rin akong sabihin kay Warren kung anong meron sa ating dalawa. Sabi ni Daisy at matamis na ngiti ang ibinigay kay Kaigen. Halata naman ang gulat sa mukha ni Kaigen ngunit nangibabaw rin ang saya. Seryoso ba yan? Hindi ba ito dala ng puyat ko? Baka naman nagbibiro ka lang at napipilitan ka, ha? Kasi kung gano'n, hindi ako papayag. Walang bawian. Sunod-sunod na sabi ni Kaigen at inilingan naman ni Daisy. Ano ba ngayon? So, ito na ang magiging anniversary natin? Tapos gusto ko kapag kinasal tayo, ito rin. Ganitong petsa rin, ha? Kasalagad? Ang bilis ah! Natatawang sabi ni Daisy at hindi makapaniwala sa sinabi ni Kaigen. Tila rin nagniningning ang mata ng lalaki. Siyempre para sigurado na. Tsaka buti nga at hindi ka kinasal sa tatay ni Warren nun eh. Kasi kahit kailan pwede na tayo magpakasal at hindi na tayo mahihirapan. Gusto mo next year na kagad tayo kasal eh. Kinabukasan ay sinadya talagang hindi pumasok ni Kaigen sa trabaho upang sabay nilang sabihin kay Warren ang namamagitan sa kanila ni Daisy. Hindi na kasi ito ang makapaghintay na mamaya pang pag-uwi niya sa kanila sasabihin sa bata. Sakto rin naman na walang pasok si Warren sa eskwelahan. Warren, may sasabihin kami ni Sir Kaigen sa'yo. Ready ka na ba? Tanong ni Daisy pagkatapos nilang kumain. Kunot noon namang napatingin si Kaigen sa ina nito ngunit kagad din na tumango. Anong halit yung pinagdarasal mo palagi? Sana po si Sir Kaigen na lang ang tatay ko. Sana po maging asawa mo si Sir Kaigen. Bakit? Bakit yun ang palagi mong pinagdarasal? Kasi po, nakikita ko na mabait naman po si Sir Kaigen. Saka po may sinabi rin po si Sir Richard nung huling pumunta siya rito. Sabi niya po na baka kada tuwing tumitingin daw po kayo sa isa't isa, mukha raw pong mahal niyo ang isa't isa. Kaya yun po lagi kong pinagdarasal. Mahabang litanya ni Warren at agad namang nagkatinginan si Kaigen at Daisy bago sabay na napangiti. Paano kung yung palagi mong pinagdarasal magkatotoo? Anong mararamdaman mo? Tanong ni Kaigen habang diretsyong nakatingin kay Warren. Napaisip naman ng bata. Di masaya po. Kasi tinupad ni Lord yung gusto ko. Palagi po ako nagpapasalamat sa kanya. Kasi anak, ang totoo niyan, kami na ni Sir Kaigen. Pag-amin ni Daisy na nagpalaki sa mata ni Warren. Kapag kinasal kami ng nanay mo, magiging tatay mo na talaga ako. Dagdag pa ni Kaigen. Hindi naman mapigilang mapatayo ng bata at agad na lumapit sa dalawa. Nagulat naman si Kaigen at Daisy nang marinig ang pagikbi ni Warren. Anak, bakit ka umiiyak? Ayaw mo ba? Kinakabahang tanong ni Daisy. Ganon din naman si Kaigen. Hindi po. Masaya lang po ako kasi sa wakas po mararamdaman ko na po ang magkaroon ng tatay. Palagi po kasi ako naiinggit sa mga kaklase ko kapag nag-uusap sila tungkol sa tatay nila. Tapos palagi po nila ako pinagtatawanan kasi wala po raw ako noon. Utal-utal na sagot ni Warren dahil sa pag-iyak.
Tila naman biniyak ang puso ni Daisy nang marinig niya ang sinabi nito. Hayaan mo. Sa susunod ay ipagmamayabong mo na rin sa kanila na may tatay ka. Sabihin mo kasing gwapo mo ako at sa akin ka nagmana. Salamat po Sir Kaigen, kasi hindi ka lang po mabait. Super gwapo mo po tapos mahal mo po si nanay. Maraming pong salamat. Natutuwang sabi ni Warren at niyakap ng mahigpit si Kaigen. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin, Warren. Tsaka isa pa, kung gusto mo, daddy na ang itawag mo sa akin o tatay. Kung saan ko komportable ay ayos lang. Siyempre po Daddy Kaigen. Ang tagal ko na pong ini-imagine na tatawagin kitang daddy. Oh, anong meron? Mukhang masaya kayo ah. Pasali naman sa pagyayakapan nyo. Salpot ni Richard, kaya napatingin ng tatlo. Agad namang tumakbo si Warren papunta kay Richard. Doc Richard, na-miss po kita. Ang tagal niyo pong hindi nagpakita. Medyo na busy sa ospital eh. Ah, by the way, ano nga palang meron dito? At mukha kayo masaya. Mind to share? Curious na tanong ni Richard at ginulo ang buhok ni Warren. Nagkatingin na naman si Kaigen at Daisy bago dahan-dahang tumango si Daisy. Bro, di ba before sinabi ko na sa'yo yung about sa nararamdaman ko kay Daisy? Ah, oo. Yung lasing tayo. Nagiinuman. Ang sabi mo ay mahal mo na yata si Daisy. Kaso natatakot ka umamin sa kanya. Bakit? Umamin ka na? Hindi makapaghintay na tanong ni Richard kaya agad na sumilay ang ngiti sa mga labi ni Kaigen. Yun oh, sa wakas naman. Hindi ka na nagpakatorpe. Akala ko mauwi sa wala yung nararamdaman mo eh. Pero ang tanong, parehas ba kayo ng nararamdaman sa isa't isa? Abay syempre bro, ako na to eh. Tatanggihan pa ba ako ni Daisy? Pagmamalaki ni Kaigen at kinindatan si Daisy ngunit inirapan lamang siya nito. What if napipilitan lang ako kasi ayaw kong masaktan ka? Pagbasag naman ni Daisy kaya napatawa si Richard at ikinalungkot naman niyon ng mukha ni Kaigen. Siyempre joke lang. Oo, nung umamin siya nandun, ay yun din yung time na umamin ako. Parehas pala kami ng nararamdaman sa isa't isa. Hinihintay lang pala namin na may maunang magsabi. Ano yan, Tadhana? Meant to be? Sus, tahimik ka na lang dyan. At invited ka naman sa kasal namin next year. Ha? Next year kagad? Ang bilis naman. Napag-usapan nyo na? Hindi makapaniwalang tanong ni Richard kaya pati si Daisy ay napatingin kay Kaigen. Di pa pero bukas na bukas din pag-uusapan namin ng tungkol dyan para makapaganda kami. Napakabilis talaga oh. Akala mo hindi naging torpe. Napasarap sa pagkikwentuhan si Richard at Kaigen kung kaya't inaya na ni Daisy at Kaigen na doon na lamang kumain ng doktor. Sumang-ayon din naman si Richard dahil wala naman na rin siyang masyadong gagawin. Makalipas ang 1 taon. Di ba sabi ko sa'yo noon, sa mismong araw na sinugot mo ko, ay magiging mismong araw din ang kasal natin? Kaso sa sobrang excited ko noon, nakalimutan ko na dapat pala bago ang kasal ay proposal muna. Di ba ito ang araw na sinugot mo ko noon? Kaya, ngayon, gusto ko ng petsa na to ang maging anniversary natin. Bilang girlfriend kita at boyfriend mo ko. Gusto kong petsa na to ang magiging anniversary natin. Dahil sa petsa na to, ako nagpo-propose sa'yo. Pagsisimula ni Kaigen habang nakaluhod at hawak ang singsing. Nanginginig naman si Daisy dahil ngayon niya lamang naranasan at naramdaman ang ganoong pakiramdam. Daisy, will you marry me? May papangako ko sa'yo na lahat ng sasabihin ko ay pananatilihin ko. Hindi ko hahayaan na bawasan ko masira ang tiwala mo sa akin. Kung ako ang tatanungin mo, hindi ko magagawang tumangin sa tanong mo. Kaya oo Kaigen, I will marry you. Kasi nga 'di ba? Sabi mo ikaw na 'yan. Sagot ni Daisy habang nanginginig ang boses. Agad namang iniabot ni Kaigen ang kamay nito at naramdaman ang panginginig ni Daisy at ang lamig ng kamay nito. Agad din itong sinuot ang singsing sa daliri nito bago tumayo at mahigpit na yumakap kay Daisy. Sinadya ko na sa proposal kong ito ay tayo lang dalawa. Dahil alam kong ayaw mo ng maraming tao dahil hindi ka pa muling nakakapag-adjust. Kaya ayan, bilang remembrance, tanging self-setup lang ng camera lamang nagawa ko. Dugtong ni Kaigen at mahinang natawa. Nangilid naman ang luha nito, ngunit pilit niyang pinipigilan niyon. Ngayon ko lang ito naranasan pero sobra mo akong pinasaya. Huwag kang mag-alala. Mas magiging masaya ka sa kasal natin. Ani ni Kaigen at pinunasan ang luha ni Daisy na tumulo. Sure ako mamaya kapag nalaman ni Warren ang tungkol dito ay tuwang-tuwa na naman yon.
Nagigilty nga ako kasi naiwan natin siya sa bahay kasama ni Richard. Tulog na tulog kasi siya kaya ayaw ko nang abalahin pa kanina. Habang nag-uusap ay napagpasyahan na rin ng dalawa na kumain na rin. Sinusulit nila ang pagkakataon na ito. Makalipas ang mahigit 11 buwan. Wow, nanay! Ito na po ba yung susutin nyo kapag ikakasal na po kayo ng tatay Kaigen? Manghang-manghang sabi ni Warren at hinawakan ng wedding dress na isisuot ni Daisy sa araw ng kasal nito. 2 linggo na lamang kasi ay ikakasal na ito. Oh anak, ayan oh. Ayan ang damit na ipanglalakad ko sa altar habang naghihintay ang tatay Kaigen mo sa unahan. Di na po ako makapaghintay na ikasal po kayong dalawa dahil magiging ganap na po kong isang buo na pamilya. Mabilis lamang lumipas ang mga araw. Dumating na rin ang araw ng kasal ni Daisy at Kaigen. Labis-labis na tuwa ang nararamdaman nila. Wala rin gaanong nakakaalam na dating kasambahay ni Kaigen si Daisy. Alam kasi ni Warren na ang kahinaan ni Daisy ang mga panguhusga ng ibang tao. Ayaw rin naman ni Kaigen na masaktan si Daisy. Ang ganda naman ng mapapangasawa ko. Diwata ka ba? Halata sa boses ni Kaigen ang pagkamangha sa babaeng nasa harap niya. Nambola ka pa ngayong ikakasal na tayo. Ayaw mo bang magpaawat? Mahinang tanong naman ni Daisy at agad na natawa rin ng mahina. Nagsimula na rin na magsalita ang pari kung kaya't natigil ang dalawa. Mabuhay ang bagong kasal! Malakas na sigaw ni Richard nang nagsimula na silang mag-inom dahil tapos ng kasal at kasalukuyan na silang nagse-celebrate. Kiss! Kiss! Sigaw ng lahat ng naroon kaya napatingin ang bagong kasal sa isa't isa at tumingin ng puno ng pagmamahal. Sabay namang napangiti si Kaigen at Daisy bago ginawa ang sinisigaw ng mga tao na naroon. Makalipas ang 3 buwan. Nanay, hindi pa po ba ako magkakaroon ng kapatid? Bakit po ang tagal? Excited na po ko eh. Sabi po kasi ng classmate ko, magkakaroon daw po na siya ng kapatid. Nasa tiyan daw po ng mami niya. Kain ka po kaya ng baby para magkaroon ka rin ng baby sa tiyan mo. Mahabang litanya ni Warren kay Daisy pagkarating nito galing sa school. Nalaki naman ang mata ni Daisy sa sinabi ng anak ngunit agad din na napatawa. Anong kakain ng baby anak? Hindi ganun yun. Paano po ba? Bakit po ang tagal? Ayaw niyo po ba na magkaroon ako ng kapatid? Inosenteng tanong ni Warren. Agad namang ginulo ni Daisy ang buhok ng anak at iniba ang usapan. Kamusta ang trabaho? Tanong ni Daisy pagka-uwi ni Kaigen galing opisina. Agad itong dumiretso sa kwarto ni Warren dahil wala si Daisy sa kwarto nilang dalawa. Gabi na rin na nakauwi si Kaigen dahil sa dami ng gawain. Ayos lang. Medyo nakakapagod pero nawawala naman ng pagod kaagad ko. Basta, makita ko lang kayo. Sagot naman ni Kaigen at agad lumapit sa dalawa. Hinaplos niya naman ang buhok ni Warren at hinalikan ito sa noo. Halika na, kain ka na. Pinauna ko na si Warren kumain. Sasabay na lang kita ngayon. Buntis ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Kaigen kay Daisy nang makita sa may bedside table nila ang 3 pregnancy test. Kanina ko pa dapat sasabihin kay Warren yan kaso naalala ko na sabi mo ay sabay nating isusurprise si Warren dahil gusto mo ring makita ang reaction niya. Kinabukasan bago pumasok si Warren ay napagpasyahan ni Kaigen at Daisy na sabihin dito na buntis si Daisy. Tsaka sina labis-labis ang tuwa na mararamdaman ni Warren. Ano po yan? Takang tanong ni Warren habang nakatingin sa inaabot sa kanya ni Daisy. Anak, pregnancy test yan. Kapag may 2 guhit, meaning positive. Buntis si nanay mo. Ngayon, ano nakikita mo sa 3 na yan? Lahat po sila may tigda 2 na guhit. Meaning po nun ay 3 magiging anak ni nanay. 3 po magiging kapatid ko. Nay, ang laki po ng tiyan ko kung ganon. Hindi na po kayo kakain kasi busog na po kayo. Sunod-sunod na tanong ni Warren habang nakatingin sa kanyang nanay na puno ng pagkamangha. Malakas namang natawa ang dalawa bago napailing. Hindi anak, isa lang. Sumubok lang ako mag-test ng 3 para malaman if totoo ba talaga na buntis ako. Kaya ayan, lahat sila lumabas ng positive kaya sure na buntis si nanay. Paliwanag ni Daisy upang maliwanagan si Warren. Akala ko po kasi 3 magiging kapatid ko. Kaya mo na anak, tutuparin natin yung sinabi mo na 3. Pagsingit naman ni Kaigen kung kaya't siniko siya ni Daisy at sinamaan ang tingin ngunit tinawanan lamang siya ni Kaigen. Habang nagtutuloy-tuloy sila sa pag-uusap ay hindi magpagkakaila ang labis na tuwa sa mga puso ang nararamdaman nila. May
madadagdag na naman kasi sa pamilya nila. Sa bawat araw, taon at panahon na lumipas ay may labis na nagmamahal ang nararamdaman ng dalawa sa isa't isa. Sino mag-aakala na ang isang babae na malapit nang mawalan ng kulay ang mundo ay nakatagpo ng isang lalaking handa siyang tulungan nito. Marami mang sakit at hirap na pinagdaanan si Daisy ay nalampasan niya naman ito sa tulong ng kaniyang anak na si Warren at ang dating amo na ngayon ay asawa na niya na si Kaigen. Ang dating nararamdaman na pinipigilan ni Daisy ay lumabas din kahit na noong una ay natatakot pa ito na umamin sa tunay na nararamdaman niya kay Kaigen. Iniisip pa rin ni Daisy na kung paanong hindi umamin si Kaigen ay siguro wala silang masayang pamilya. Siguro ay hindi mararanasan ni Warren ang pagmamahal ng isang ama na hinihingi at hinahanap nito. Kahit na hindi naman totoong anak ni Kaigen si Warren, ay buong puso niya itong tinanggap at minahal ng buo. Ang dating nawawala na ng pag-asa at palaging nangangamba sa bukas na si Daisy ay muling nagkaroon ng liwanag at naging kampante noong makilala nito si Kaigen. Bagamat hindi naging madali ang naging daloy ng kaniyang buhay, ay nalampasan niya naman ito at naging inspirasyon na rin ito sa kanya upang mas magpatuloy pa.